Makalipas ng ilang sandali ay may sumagot sa kabilang linya. Prinsipe Aldrich? Elon, I need you to do something for me. Agad na utos ng prinsipe pagkasagot ng tao sa kabilang linya. Ano yon, prinsipe? Sagot naman ng kausap. Imbestigahan mo ang reyna. Narinig ni Aldrich ang pagkagulat ng kausap sa kanyang sinabi. Prinsipe Aldrich? Pagtatanong nito. Kailangan mo nang gawin ang sinabi ko, Elon. Ikaw lamang maaasahan ko patungkol dito. Kailangan mong sundin ang pinag-uutos ko bago pa magkaroon ng gulo sa pagitan ng Laureos at mga Altamirano. Gusto ni Aldrich na maunahan si Akiro sa lahat ng impormasyon. Gusto niya na siya mismo magsabi ng mga katotohanan dito bago pa ituring ng mga Altamirano na mortal na kaaway ang buong Laureos. Ito na lamang naiisip ni Aldrich na paraan upang mabawi ang tiwala sa kanya ng matalik na kaibigan at lalo ni Atasha kung sakaling malaman na ng babae ang mga ginawa ng kanyang ina. Titingnan ko ang aking magagawa, prinsipe. Mahirap gumalaw dito sa palasyo ngayon. Alam mo naman nakatutok ang ama mong hari sa bawat kilos ng mga tauhan simula nang pumunta ka dyan sa Pilipinas. Paliwanag nito sa kanya. Gawin mo lahat na makakaya mo, Elon. Sa lalong madaling panahon, kailangan ko ng impormasyon. At siguraduhin mong lahat na pinag-uusapan natin ay mananatili lamang sa ating dalawa. Ngunit nariyan din sa Pilipinas ang reyna ngayon, prinsipe. Kaya mas magiging madali na makita mga taong konektado sa kanya dyan. Patago mong imbestagahan ang mga bagong pasok na tauhan. Kahit anong impormasyon, Elon, kailangan ko. Masusunod, prinsipe? Yun lamang at pinutol na ni Aldrich ang tawag. Ayaw man sanang gawin ni Aldrich sa ina ang hakbang na ito, ngunit wala na siyang ibang paraan na nakikita pa. Ayaw magsabi ng reyna ng buong katotohanan, kaya siya na mismong hahanap at tutuklas sa mga lihim na patuloy na itinatago ng kanyang ina. Gusto na ni Aldrich na ayusin ang bawat buhol sa problema ng buhay niya. Hindi niya na maaantay pa ang kanyang ina na maging handa na ipagtapat ang lahat-lahat sa kanila. Di naaantayin pa ni Aldrich na mawala na sa kanya si Atasha bago pa siya kumilos. At kasama sa pag-aayos niya ang bawat buhol sa problemang iyon sa buhay nila ni Atasha ang pagtanggap niya sa katotohanan ng pagkatao niya. Ang pagtanggap ni Aldrich sa katotohanan na kapatid niya sa ina, si Colton Mijares kahit gaano man to kasakit. Di niya may kakaila kahit kailan na may iisang dugo na parehong nananalaytay sa kanila ng tao na pinakamahigpit niyang karibal sa puso ng babaeng pinakamamahal. Ayaw man yan sana na aminin sa kanyang sarili pero wala siyang magagawa. Nakatatandang kapatid niya si Colton Mijares pero sinisigurado niya na kahit na iisang ina lamang silang pinanggalingan ay hindi niya isusuko ang pagmamahal niya kay Princess Atasha para dito. Alam ni Aldrich na ngayon pa lamang dapat na niyang paghandaan na magiging kompetisyon nila ni Colton Mijares. Dahil kahit kapatid niya ang lalaki, alam niya hindi yon susuko sa pagmamahal kay Atasha. Binalikan ni Aldrich ang kanyang telepono. Tiningnan niya roon ang numero na nakuha niya kay Vincent nung nakaraan. Ang numero na maski sa hinagap ay hindi niya naisip na tatawagan at kakausapin niya. I-denial niya ang numero. Habang nag-aantay ng pagsagot sa kabilang linya, ay iisa lamang ang nasa isip ni Aldrich. Panahon na upang magkaharap sila at magkakilala ng kanyang kapatid. Who's this? Matapang na sagot sa kabilang linya. Colton Mijares, magkita tayo? Sino to? Prince Aldrich Laureos. Pagkalapag ng pribadong eroplano na sinasakyan ni Prinsipe Akiro sa paliparan ay nais niya itong matapos bago pa man niya harapin ang kanyang kapatid. Nang may sumagot sa kabilang linya, agad na nagsalita at nagbigay ng instruksyon. Kakarapag lamang namin sa Pilipinas. We will be there in 20 minutes. Pagkasabi noon, pinutol niya na ang tawag at humarap sa kanyang kasama na head security na si Kayden. Kayden, diretso na tayo sa tagpuan? Tumango naman ang kausap bago nagutos sa ilan pang mga kasamahan. Giniya nila si Prinsipe Akiro papunta sa isang sasakyan na nagiintay sa hindi kalayuan sa pinaglapagan ng pribadong eroplano. Walang pinagkatapusan ng pag-uusap ni Prinsipe Akiro at Prinsipe Aldrich sa Genova.
Matapos niyang sabihin kay Aldrich ang katotohanan sa kasamaan ng ina nito na Reyna, ay nabalitaan na lamang niya nang lumipad na ang prinsipe pabalik dito sa Pilipinas. Alam ni Akiro na nagmamadali si Aldrich na bumalik upang marahil ay makausap si Atasha. Nang magharap ang dalawang prinsipe ng araw na iyon, naramdaman pa rin ni Akiro ang sinseridad ng mga salita ni Aldrich. Sa kabila ng sinasabi ng utak niya na huwag pagkatiwalaan ang matalik na kaibigan, ay alam niya at nararamdaman niya na marahil wala ngayong kinalaman sa mga gusot. Gusto ni Akiro ang patunayan ni Aldrich na inosente siya sa lahat ng ito. Isa rin to sa dahilan kung bakit hindi niya nasabi kay Atasha ang lahat ng nalalaman. Kilala niya ang kapatid niya at alam niya kapag nalaman nito ang koleksyon ng Reyna ng Lorellos ay aksidenteng isasama nito sa galit si Prinsipe Aldrich. At umaasa siya na magagawa ni Aldrich na linisin ang pangalan at mailayo ang pagkatao sa mga nagawang kasalanan ng sariling ina. Sa kabila ng pakiramdam ni Akiro na sincero si Aldrich at inosente, kailangan niya pa rin siguraduhin ang kaligtasan ng kapatid at pamangkin. At si Colton Mijares lamang kanyang makakatulong para doon. Kagaya ng plano niya nung una niyang ipadala rito ang mag-ina, si Colton ang kakausapin niya upang magbigay ng dagdag na seguridad sa dalawa. Makalipas ng ilang minutong biyahe, nakarating sila sa isang kilalang hotel. Agad silang dumiretso sa isang pribadong kwarto. Nauna ang pagpasok ng kanyang mga tauhan upang siguraduhin ang seguridad nila. Na makita ang pagtango ni Kayden, tumuloy sila sa pagpasok sa silid. Prinsipe Akiro, magalang na bati ni Miguel sa kanya. Tango lamang sinagot niya at seryosong tumingin sa taong pakay. Mr. Colton Mijares? Walang emosyon na bati niya rito. Blanco rin ang ekspresyon na isinukli ng lalaki sa kanya. Tumayo si Colton at nilahad ang kamay kay Akiro. Inabot naman yon ng prinsipe at naupo sa katapat na upuan ng istriktong CEO. Sigurado ko na hindi mo inaasahan ang kahilingan kong ito na makausap ka ng personal, paninimula ni Akiro. Nilibot pa niya ang paningin sa buong kwarto at kagaya niya, marami ring kasamang tauhan si Colton Mijares. Nasisiyahan si Akiro sa kanyang nakikita. Gaya ng kanyang inaasahan, marami rin ang tauhan ni Colton, kaya sigurado siya na kayang ibigay ni Colton Mijares ang seguridad na kakailanganin niya para sa mag-ina. Bakit hindi mo diretsohin ang pakay mo? Wala akong balak na magpaligoy-ligoy dito. Matapang na sagot ng lalaki. Pinakatitigan ni Akiro ang bilyonaryong kaharap. Mukhang ang matapang at masungit si Colton pero nasisigurado niya na iba ang pagkatao nito mula sa panlabas na ipinapakita sa kanya. Yun lamang ang iniisip niyang dahilan na kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin makalimutan ng kapatid na si Atasha ang lalaking kaharap niya. Alam ni Prinsipe Akiro na kahit hindi sinasabi ng kapatid niya sa kanya na sa kabila ng relasyon na meron ng prinsipe at prinsesa ay hindi pa rin nalilimot ng kapatid ng lalaki. Nanatili ang pagmamahal niya para dito. Kung ganoon na lamang ang kagustuhan ni Atasha na mailigtas si Colton sa pagbabanta ni Yulens patungkol sa sex video. Gusto mo bang mag-usap tayo, kaharap ang mga tauhan natin o maging pribado ang lahat? Bibigyan kita ng pagkakataon na magdesisyon, total ako ang humiling sa pagkikita natin na to. Nilingon ni Colton ang ilan sa mga tauhan, sinenyasan ng mga iyon na lumabas at tanging si Miguel lamang ang naiwan. Hinarap naman ni Akiro si Kayden at sinenyas din na palabasin ng mga kasama nilang tauhan. Agad namang tumalima si Kayden. I will go straight to the point, Mr. Mijares. Kailangan ko ng tulong mo. Panimula ni Prinsipe Akiro nang matapos makalabas ang mga tauhan. Tulong ko? Halata ang pagkagulat sa boses ni Colton sa tinuran ng prinsipe. Alam ko na patuloy ang investigasyon mo sa kapatid ko at sa anak niya na si Ashira. Hindi kakikitaan ni Colton ang pagkagulat sa mga sumunod na sinabi niyon ni Akiro. Kaya alam ng prinsipe tama ang mga impormasyon nila na patuloy inaalam ng lalaki ang lahat-lahat tungkol sa buhay ng mag-ina. At hindi kita pipigilan na gawin mo yon. Bakit mo kailangan ng tulong ko? Pinapunta ko ang mag-ina dito sa Pilipinas upang mailayo sila sa pamilya na nagtatraidor sa pamilya namin sa Genova.
Patuloy ang investigasyon namin ngunit hindi namin inaasahan ang mga malalaman namin patungkol sa ilang bagay. Bakit ako? Simple. Alam ko ang kakayahan at kapangyarihan na pinanghahawakan mo at ng pamilya mo, ang mga Mijares. Kayang-kaya mong bigyan ng seguridad ang kapatid at pamangkin ko. Seguridad kanino? Sino nagtatangka sa buhay ni Atasha at Ashira? Seguridad laban sa mag-ina na Villegomeza at sa mga Laureyos? Napasinghap si Miguel sa narinig buhat sa prinsipe. Hindi niya rin inaasahan ng seguridad laban sa mga Laureyos ang hihilingin ng prinsipe sa kaibigan niya na si Colton. Laureyos? Hindi ba't ang nobyo ng kapatid mo na siya ring matalik na kaibigan mo ay isang Laureyos? Prinsipe ng pamilya. Laureyos? Kagaya ni Colton, kanina wala ring rumihistro na pagkagulat sa mukha ng prinsipe sa mga tinuran ng bilyonaryo. Noon pa man alam na ni Akiro, may kakayahan si Colton na alamin ang mga bagay na ito tungkol sa kanya at sa pamilya niya. Nahirapan lamang ang bilyonaryo na hanapin si Atasha at malaman ang lahat patungkol sa mga anak kay Atasha dahil sa matinding pagtatago na ginawa niya para sa kapatid. Napabuntong hininga na lamang si Akiro. Hindi sigurado kung paano to ipapaliwanag sa kausap. Isang Laureyos ang utak sa aksidente na naganap sa Genova at hindi ang prinsipe ng Laureyos na tinutukoy nito. Pero sa ngayon, kailangan kong masiguro ang seguridad nila Atasha. Hindi dahil hindi ako sigurado kung kakampi o kaaway nga ba ang prinsipe. After all, blood is thicker than water. Anong kailangan mong seguridad para sa kanila? Muling tanong ni Colton sa prinsipe. Additional security for the both of them. Mga taong hindi kilala ni Aldrich na tututok sa mag-ina at magbabantay. Lahat ng tauhan namin na naririto sa Pilipinas, kilala ni Aldrich at para masigurong kaligtasan ng kapatid at pamangkin ko, kailangan ko munang iligaw si Aldrich hanggat hindi pa kami sigurado sa katapatan niya. Nagawa ko yun, tipid na sagot ni Colton. Napataas ang kilay ni Akiro sa kausap. Nagawa mo na? Oo. Hindi mo na kailangan pang hilingin sa akin ang bagay na yan. May mga ilang tauhan na akong nagbabantay, nakatutok sa seguridad ng mag-ina ko. Madiin pa na sagot ni Colton, kaya't lalo namang nangunot ang kilay ni Akiro. Kagaya nga ng sinabi mo, may mga impormasyon na ako. At kasama roon ang kaalaman tungkol sa mga anak ko, sa kambal na anak ko. Bago pa man mo sabihin at bago ko pa man malaman ang katotohanan tungkol sa bagay na yan ay sinigurado ko ng seguridad ng mag-ina ko. Kakailanganin ko rin ng tulong mo upang parandalian na mailipat ang mag-iina sa ibang lugar. Pansamantalay aalisin ko sila sa mansyon at sasabihin na magbakasyon upang makaharap ko at makausap ng masinsinan si Aldrich. Hindi ko magagawa ang bagay na yon hanggat naroon sina Atasha at Ashira sa mansyon. I have a rest house somewhere in Batangas. Walang nakakaalam ng lugar na yon maliban sa akin at ilang malalapit na tauhan and the place is well secured. Sabihan mo ako kung kailan mabalak gawin ang plano mong to. Walang problema, kahit pa ngayon o bukas mo kailanganin. Nakanda ang mga tauhan ko para masigurong seguridad ng mag-ina ko. Naiiling na lamang si Akiro habang tipid na nakangiti kay Colton. What can I say? I'm impressed. Iba ka, Colton Mijares? Hindi ako mabilis na masindak, Prinsipe Akiro. Hindi ang titulo lamang ng prinsipe at prinsesa na kagaya ninyo ang makakasindak o matatakot sa akin. Pasensya na pero hindi ang kaharian ninyo ang makapipigil sa kagustuhan ko. Ang kagustuhan ko na bawiin ang mag-iina ko. Titig na titig si Colton habang sinasabi ang mga bagay niyon sa prinsipe. At gaya niya, titig na titig din si Prinsipe Akiro na nakikinig sa bawat salita niya. Kaya ngayon pa lang sasabihin ko na to sa'yo. Mahal ko ang kapatid mo at wala akong pakialam kung papayag ka o hindi. Wala rin akong pakialam kung nobyo niyang prinsipe na matalik na kaibigan mo. Iisa lang may pakialam ako at handa akong pakialaman. Ang lahat lamang ng tungkol sa mag-ina ko, kaya ngayon pa lang pinangungunahan na kita. Kung plano mo mang ilayo sa akin sina Atasha at Ashira sa hinaharap, ay hindi ko yon mapapayagan. Babawiin ko ang sa akin at walang sino man ang makakahadlang na buuin ko ang pamilya ko. Blanco ang ekspresyon ni Akiro nang muli nang magsalita kay Colton.
Matapang ka, Colton. I will give you that. Pero sa huli na kay Atasha pa rin ang desisyon kung sinong pipiliin niya sa inyo ni Aldrich. Sisiguraduhin ko na ako ang pipiliin ni Atasha. Sisiguraduhin ko na sa akin ang pamilya ko hanggang sa huli. Pagkatapos na makipagkita ni Prinsipe Akiro kay Colton Mijares ay dumiretso na siya sa mansyon nila dito sa Pilipinas. Alam niya na masosorpresa si Atasha sa pagbabalik niya. Kahit alam na ng kapatid na babalik siya ng Pilipinas, ay hindi alam ng prinsesa ang eksaktong araw kung kailan. Gusto niyang maisikretong lahat ng detalye dahil kailangan niyang mag-ingat habang wala pang kasiguruhan ang katapatan ni Aldrich sa kanila. Kung kailangan lahat ng kilos niya ipatago, tanging si Nathan lamang nakakaalam na ngayon ang araw ng pagdating nila ni Kayden. Kagaya ng nireport ni Nathan kay Prinsipe Akiro, kasalukuyan ng nasa mansyon si Aldrich kasama ang mga prinsesa. Di maiwasan ang pagtatagpo nila at alam niya na hindi niya rin mapapaalis si Aldrich sa mansyon dahil lubhang magtataka si Atasha kapag ginawa niya ang bagay na yun. Ilang beses na rin na nagsabi si Nathan sa kanya ng patungkol sa paghihinala ni Atasha sa mga nangyayari sa pagitan nila ni Aldrich. Kaya alam ni Akiro na ngayon kailangan niya nang magpanggap na ayos ng lahat sa pagitan nila ng prinsipe ng Laureos. Kayden, makipag-usap ka kay Miguel para mabisita ang lugar na sinasabi ni Colton Mijares. Kailangan kong masiguradong ligtas ang lugar bago ko papuntahin doon ang mag-ina. Magpasama ka kay Miguel kasama na ilan sa mga tauhan at ayusin mo ang bagay na to. Prioridad ang bagay na ito dahil kailangan ng makaalis sa mansyon ng mag-ina sa lalong madaling panahon. Utos ni Prinsipe Akiro sa tauhan niya. Masusunod, Prinsipe? Magalang na tugon naman niyon. Kayden, hindi maaari na malaman ni Prinsesa Atasha ang nangyayari sa Genova. Alam ko na magtatanong yun sa'yo at kilala mo rin si Atasha. Hindi iyon titigil hanggat walang nakukuha na impormasyon. Kaya kailangan mo na mag-ingat na walang detalye kang mababanggit sa prinsesa. Makakaasa ka, Prinsipe Akiro? Muli, sagot naman ni Kayden. Napalagay na rin ang loob ni Prinsipe Akiro na naging maayos ang pag-uusap nila ni Colton Mijares. Hindi niya na ikinagulat na alam na ng lalaki ang tungkol sa kanyang kambal. Wala man siyang nabanggit kanina tungkol sa pagkamatay ni Cole, ay umaasa siya sa mga susunod na araw ay mapag-uusapan ni Colton at Atasha ang tungkol sa bagay na yon. Hindi lamang iyon, kung hindi, ang patungkol kay Ashira. Yaman din lamang at alam na ng lalaki na siya ang tunay na ama ng bata. Sumandal sa Prinsipe Akiro at muli nag-isip. Malapit na siya sa katotohanan at yun ang nasisiguro niya. Ang isa lamang naiisipin niya ay kung paano may pagtatapat ang lahat kay Atasha. Sa ngayon, hindi niya alam ang dahilan ng Reyna kung bakit pinagtangkaan ang buhay ng dalawang prinsipe ng mga Altamirano. Hindi man siya sigurado na sila talaga ni Cole ang target ng aksidente ay hindi pa rin niya maiwasan ang magalit. Hindi niya matatanggap na kinalaban ng Reyna ng Laureos ang pamilya Altamirano at sa kung ano ang tunay na dahilan ay hindi niya alam. At yon ang bagay na yon ang patuloy na inaalam pa. Ang laban nila ngayon, laban ng pabilisan. Pabilisan at paunahan sa katotohanan. Magaling ang Reyna ng Laureos pero titiyakin ni Akiro na bilang prinsipe at susunod sa trono ng Altamirano na gagawin niyang lahat upang mailantad ang kasamaan ni Isabel Laureos. Sisiguraduhin ni Akiro na matatanggal siya sa pagiging reyna at makakamit niya ang pinakamabigat na kaparusahan, ang kamatayan. Buhay ang inutang sa kanya. Kaya tama lang din ang buhay nito ang magiging kabayaran. Prinsipe, narito na tayo. Natigil sa pag-iisip si Akiro na makita na makapasok ang sasakyan sa malawak na bakuran ng mansyon. Nang huminto nga ang sasakyan, ay tinanguan niya si Kayden bilang hudyat na handa na siya sa paglabas ng kotse. Akiro, Aki! Hindi pa man siya tuluyang nakakapasok sa mansyon ay rinig na naman niya ang pagsigaw ni Atasha na halos nanakbo para salubungin siya habang buhat-buhat ang tuwang-tuwa naman na si Ashira. Prinsesa Atasha, no running. Pagsasaway niya sa kapatid na hindi pa rin talaga maiwasan ang pagiging isip bata paminsan-minsan.
Mabilis yumakap sa kanya ang kapatid kahit na halos magkandaipit na si Ashira sa pagitan nila. Ang prinsesita naman panay ang bungisngis sa lahat ng nangyayari. I miss you too, my princesses. Sabi ni Akira tinalikan pa sa noo ang dalawang prinsesa. Bakit hindi ka nagsabi ngayon ng dating mo? Bakit hindi sinabi ni Nathan? Kaya pala nagkagulo ang mga tauhan, ikaw palang dumating. Sunod-sunod na tanong ni Atasha sa kanya. Walang alam si Nathan. Tipid niyang sagot at tinakbayan ng kapatid at niyakag na papasok sa mansyon. Nang makapasok, agad na nagtama ang paningin ni na Prinsipe Akira at Prinsipe Aldrich. Parehong blanco ang kanilang ekspresyon sa isa't isa. Nagpalipat-lipat naman ang tingin sa kanila ni Prinsesa Atasha kaya walang nagawa si Akira kung hindi ang simulan ang kanyang pagpapanggap. Aldrich, kamusta? Bati niya sa kaibigan habang nakaimprenta sa mga labi ang pilit ng ngiti para dito. Ayos lang, Akira. Kumusta ang biyahe? Sagot naman ni Aldrich na halatang hindi din komportable sa presensya niya pero kailangan ding magpanggap dahil kaharap si Atasha. Good! Tipid na tura ni Akira at muling humarap kay Atasha. So, how's my sister? Kamusta kayo ng Hari at Reyna? Miss na daw nilang prinsesita. Kinuha pa ni Akira si Ashira at nilaro-laro na siya namang lalong kinabungis-ngis ng bata. Okay naman kami rito, maayos ang lahat. Napasulyap si Atasha kay Kayden na kasalukuyang nakatayo sa likuran ni Akira. Kayden, kasama ka rin pala. Inatid mo ang prinsipe? Tanong ni Atasha sa tauhan. Hindi, prinsesa. Mananatili muna ako rito kasama ni Prinsipe Akira. Mabilis ang pagtaas ng kilay ni Atasha sa narinig. Sa lubong kilay na hinarap ang kapatid na prinsipe. What's happening, Akira? Napangiti na lang si Akira sa inaasal ni Atasha. Alam niya na mangyayari ito, kaya napaghandaan niya na ang kanyang mga isasagot. Hayan ka na naman. Masama ba na may sarili akong head security? Ano kaya ang susunod sa trono kaya natural lamang na dapat meron din akong kasama na security? Si Nathan ang head security mo. Narito si Nathan kaya bakit kailangan mo pang isama si Kayden? Prinsesa Atasha, nasasaktan si Kayden sa sinasabi mo. Ayaw mo ba na naririto siya? Pangaasar pa ni Akira sa kapatid. Sumimangot naman ang prinsesa at saka humarap muli sa tauhan. Kayden, hindi yun ang ibig kong sabihin. Huwag kang makikinig kay Akira. Pagpapaliwanag pa ng prinsesa. Muli, inakbayan ng prinsipe ang kapatid na prinsesa. Stop overthinking, Atasha. Walang problema. Si Nathan ay head security ninyo ni Ashira ngayon dito, kaya kailangan ko si Kayden. Wala nang iba pang dahilan? Are you sure? Pabulong na tanong pa ni Atasha kay Akira. Yeah, and that's the truth. Kaya wag ka nang mag-isip. Isasama ko muna si Ashira para makapaglaro kami at ikaw, maganda ka nang i-report sa akin ang patungkol sa RD at sa proyekto kasama ang DU. Hindi matatagalan ni Akira na nasa iisang lugar lamang sila ni Aldrich. Hanggat wala pa siyang katibayan sa pagka-inosente ng prinsipe ay hindi niya nakaya na muli maibalik ang kanilang pinagsamahan. Ayaw mo ba munang kumain? Hindi ka man lang ba pagod sa biyahe? Muli, singit ni Atasha. I'm okay, princess. Playtime muna kami ni Princess Ashira ko. Kayden, sumunod ka at may pagbibilin ako. Pagkasabi noon, tinanguan na lamang ni Akira si Aldrich at lumakad na patungo sa direksyon ng mga silid sa mansyon. Paglakad, nakasalubong pa nila si Nathan. Prinsipe, bati ni Nathan. Nate, tawag niya rito at sinenyasan na sumunod din sa kanila ni Kayden. Sa playroom ni Ashira sila nagtungong tatlo. Kailangan niyang mabigyan ng direksyon ang dalawang head security sa mga susunod na magaganap. Pagpasok ng kwarto, nilapag muna ni Akira si Ashira upang makapaglaro ang prinsesita. Nang masiguro na ayos si Ashira ay hinarap niya ang mga tauhan. Nathan, nakausap ko na si Colton Mijares at kagaya na ng pag-usapan natin, tutuloy tayo sa plano. Bukas titiyakin ni Kayden ang seguridad. Lugar ni Colton. Kapag nasigurong lahat ay ayon sa pamantayan natin, ipapadala muna natin ang mag-ina doon. Sa ngayon, si Colton Mijares lamang ang mapagkakatiwalaan natin. Naroon naman si Miguel kaya kampante ako sa mga desisyon ko na to. Kailan ang araw ng pag-alis? Paanong prinsipe ng Laureus? Sunod-sunod na tanong naman ni Nathan. Ako lang bahala kay Aldrich.
Sasabihin ko na lamang sa prinsesa na magkasabay kami ni Aldrich sa sunod na bakasyon. Hindi makakatanggi ang prinsipe ng Laureos dahil alam niya na mabigat ang pagkakasala ng ina niya sa akin. You will go with them. Nathan, si Kayden ay maiiwan na kasama ko. Tumango naman ang dalawang tauhan. Masusunod, prinsipe? Nathan, ipagkakatiwala ko sa iyo ang buhay ni Natasha at Ashira. Siguraduhin mo ang kaligtasan nila sa lahat ng oras. Muling pagbibilin pa ni Akiro. Alam ko, prinsipe, at nakahanda na akong isakripisyong buhay ko para sa dalawang prinsesa, sagot naman ni Nathan. Hindi sigurado si Akiro sa mga mangyayari sa mga susunod na araw. Ito ang dahilan kaya nais niya na maalis muna ang mag-ina dito sa mansyon. Isa lamang sigurado si Akiro at iyon ang nalalapit na pagbagsak, pagkakahuli niya kay Reyna Isabel Diana Laureos.